sa payo na maasahan kami na ang bahala riyan dahil kami ang inyong mga kapuso sa payo. Ayan, isang kapuso natin humihingi ng tulong dahil hindi na raw niya kaya ang sapilitan na pag-iintrega o pag-ibigay ng pera sa kanyang mga magulang. Ang pag-aabot-abot daw kasing ito dumating sa puntong wala nang natitira sa kanya. Narito ang kanyang kwento. Sa murang edad, namulat na ako sa hirap ng buhay. Kapwa walang regular na trabaho ang aking mga magulang kaya lumaki kami sa lahat sa karangyaan. Kaya bata pa lang ako, natatak na sa isip ko na makatulong sa aking pamilya. 18 anyos lang ako nang magtrabaho bilang computer encoder. Kakarampot man ang sweldo, alam kong malaki ang tulong nito sa aking pamilya. Anak, isahod ka na ba? Wala pa kasi tayo pang biling ulam at saka pala yung kuryente natin hindi ko pa pala nabayaran, baka maputulan tayo. Nay, meron na. Ito na yung entrega ko. Naku anak, hindi ba pwede dagdagan ito binibigay mo buwan-buwan? Sumasakit na kasi yung ulo ko, paano pagkasain to eh? Tumaas na kasi yung gastusin natin. Nay, kasi na-budget ko na yung sahod ko eh. Pero sige, dagdagan ko na lang yan ang konti. Ito na yun. Salamat anak. Tulad ng karamihan, ganun kabilis mawala at maubos ang sweldo ko. Malaking parte kasi nito ang inintrega ko sa aking nanay. Wala naman silang ibang inaasahan kaya hindi ko na iniisip yung sarili ko. Ruby, tara lunch tayo. Hindi pa ako nagugutom. Kayo na lang. Sigurado ka ha, mag-iisang linggo ka nang di sumasabay sa amin sa pagkain. Huwag mo masyadong tinitipid yung sarili mo. Paminsan-minsan naman, maramdaman mo naman yung sinasahod mo. Okay lang talaga ako. Kayo na lang. Salamat ha. Okay, sige. Pero sabi nga nila, ang lahat ay may hangganan din. Kaya dumating ang pagkakataong tila gusto ko na rin sumuko sa buhay. Ay, Nay. Nay, ano pong ulam? Ha? Ano lulutuin ko? Wala ka pa naman binigay. Saka katapusan na. Ito po yung sweldo. Ito lang? Di ba pwede dagdagan? Ang hirap mag-budget pag ito lang. Ang daming gastusin dito sa bahay. Dapat nga habang buhay pa kami mga magulang nyo, pinapasayan nyo kami. Wala na eh. Wala na po, Nay. Ultimo nga itong bulok ko sapatos, hindi ko mapalitan eh. Bah, huwag mo akong pagtaasan ng boses, ha? Saan mo ba dinadala yung pera mo? Saan ko dinala? Kinuha niyo lahat! Kinuha niyo lahat sa akin! Pagod na! Saan ka ba natutong sumagot? Anak lang kita! Wala kang utang na loob! Mahal ko ang aking pamilya at lahat gagawin ko para sa kanila. Pero hanggang kailan ko sila dapat tulungan? Paano naman ang pansarili kong pangangailangan? Ano nga ba ang hangganan ng responsibilidad ko sa aking pamilya? Lalo kami sumisingkit ni LJ na sa mga loob namin eh. Sabi, di ba? ang bigat-bigat naman ito sa umaga. Bigat talaga, Diyos me, lumilito ang mata natin. Uy, pero hanggang kailan nga ba dapat magbigay ng pera ang anak sa kanyang mga magulang? Ikaw ba nung nag-start ka, did you have to give to your family? To my family, I was very lucky and blessed at the same time na hindi ko kailangan magbigay ng every sweldo ko, magbibigay ako. Pero syempre may mga times na pag medyo nagigipit si mama, syempre ako naman, yung hindi na niya kailangan magsalita na ako yung kusa nagbibigay. And yung mga expenses ko sa sarili ko, ako na yun. Hindi na ako nangihingi. Ganon. So, maswerte ako actually. Ganun talaga na when you start working, dapat you yourself, you're your own responsibility. Marami kami dito ganun ang kwento actually. At para makapagbigay tayo ng tamang payo, kasama natin ngayon si Miss Gilda Altez, isang family counselor. Good morning, Miss Gilda! Good morning. Welcome back.
Ayan, medyo mabigat tong problema to. Hanggang kailan o kailan dapat tumigil ang anak sa pagbibigay ng pera sa magulang? Actually, wala naman limit yan kung hanggang kailan. Pero sa nakita natin kanina, no, maswerte yung magulang nung ating... Si Ruby. Si Ruby. Mabait si Ruby. Kasi mabait, talagang up to the last centavo. Yes, centavo. At binibigay niya. Tinitipid na ng gusto ang sarili niya. Hindi na para lang kumakain, Oo. oo. Pero, hindi naman tama ang ganon. Oo. Dapat, alam mo, sabi ko nga yung malaki at maliit na ibinibigay sa magulang, same banana lang yan Oo. Kung ang pinagbibigyan ay marunong mag-budget within the means, Pwedeng mapagkakasya. ma-stretch. Oo, Meron po bang, mapagkakasya yan. meron po bang amount na dapat ibigay o percentage, ganyan? Yun nga, sabi ko nga, kung kahit malaki, kahit maliit, So there's no banana specific like lang 10%, yan 20%, 30%, wala? Oo, kahit wala, kahit pa sabihin na ibigay mo lang, ang kaya mo lang ibigay 1,000, isang kinsenas. Swerte na yun kung 1,000, Oo, malaki na, mapagkakasya yun. Kahit pagkakasyahin. ikaw lang yung nagtatrabaho. Kasi syempre minsan, dahil nga isa lang ang nagtatrabaho, gusto nila lahat. Lahat ng swerte Oo, bibigay. Para naman eye-opener naman din yan sa hindi naman kailangan lahat ng burden ibigay sa isang yan, anak oo. lang. Paano naman ilan ba yung anak? 'Di ba? Ilan bang magkakapatid diyan? 10 Although moral obligation din naman ng anak Family na planning. tumulong sa magulang. Yes, no? that's sa true, pamilya. that's true. O moral obligation 'yon. But then, at saka under the law, talagang kailangan tumulong. Okay, so kung ako si Ruby, ano ang dapat ko sabihin sa mga magulang ko na, medyo kailangan, kung ito lang ibibigay ko sa inyo every month, ito na talaga? Mag-usap sila ng nanay niya, ng masinsinan, heart to heart. At ipagtapat niya yung, hindi ko na kaya. Ito lang ang kaya kong ibigay. Para naman din, mayroon din siya para sa sarili niya. Di ba? Kasi sa ultimo sapatos yun, hindi mapalitan Oo. At saka halimbawa, nagkasakit siya. Saan siya kukuha ng pambayad? Yun na yun, no, wala siya nakatabi. So basically, Miss Gilda, like you said, no, so kailangan magtabi for herself, kausapin niya magulang niya. In the end, it's always communication di ba? It's always communication. Dapat hindi naman tayo nasasanay na umaasa sa ibang tao. Kasi sa ibang bansa nga, That's true. Yung responsibility mo sa sarili mo, parang hindi na kailangan sabihin na, kailangan magtrabaho ka para sa sarili mo. Pero Doon, iba kasi ang kultura natin dito sa Pilipinas. Dito Iba talaga. Pamilya tayo. But it's nice to be independent. It really is. Maraming salamat, Miss You're Gilda. welcome. Thank you so Hanggang sa much. muli. So mga kapuso, obligasyon nga ng mga anak na magbigay ng tulong sa kanilang magulang. Pero kung sumusobra na ang paghingi, dapat daanin ng maayos na usapan upang kanilang maintindihan ang hirap na inyong pinagdaraanan. Hindi mabilis kumita ng pera, pero mabilis gumastos.